Susan Vergara from Pasig City. Magandang umaga sa iyo, Susan. Yes, Ma'am Grace. Good morning po. Parang bago na naman ako dito ngayon. Actually, siyempre po, batiin na rin natin ang ating head office, yung ating mga nasa management, Sir Jared Era, Sir Brian, and siyempre, ang ating Sir Raynan Lasconia na wala na daw buses ngayon. Naubos? Naubos dahil sa team building. Ayun. And then po, congratulations po sa lahat ng nagtapos sa ating team building. Wow. Sir Rolly, congratulations din sa iyo. Congratulations po sa lahat. Talagang isa na po kayo sa mga matatag na kapartner ng KDSI. At I think first time naman ito, no? First time mo nga ba, ma'am? Okay. So, first time po niyang masalang dito po sa radyo. Kung walang iba kundi si Miss Francia Carrascal from Malabon City. Magandang umaga sa iyo, Ma'am Francia. Magandang umaga po. Oo. Sige na, batiin mo na yung gusto mong batiin. Binabati ko po yung mga kapitbahay ko dyan sa Malabon. Marami nakikinig sa atin ngayon, sa Malabon. Tsaka po yung buong North Harbor, dun sa Pierport, sa Pierpo. Binabati ko po yung lahat na manggagawa doon, tsaka lahat na mga opisyalis ng WWU. Wow! At sinabi ba makinig sila ngayon? Opo. Ayun! So, happy listening po sa inyo dyan, sa mga taga-peer dyan sa North Harbor, ha? So, mag-enjoy po kayo sa aming discussion for this afternoon at syempre sa mga kung ano pa pong i-feature natin mga paksa. Higit sa lahat, matuto po tayo mula po sa ating mga kapartner for this day, mula po sa KDSI or King Darmstadt Spirulina International sa pagdidiscuss po natin ng mga topic about spirulina. Hindi lang yon, may mga testimonials yata sila, no? So, mamaya na yon makatapos yung first part ng program natin. So, mga kaibigan, dadako na po tayo sa unang bahagi ng ating programa, mga balitang pangkalusugan mula naman sa ating Health Updates here and around the world. Sa mga pinakauling ulat pangkalusugan, mamimili pinag-iingat sa pagbili ng mga laruan sa bangketa. Pinag-iingat ng grupong Eco Waste Coalition ang mga mamimili na mag-ingat sa mga laruan na ibinebenta sa mga bangketa lalo na sa Baclaran at Quiapo. Kinumpirma ni Project Protect Coordinator Anthony Dizon na 60% ng mga laruang ibinebenta sa bangketa ay hindi ligtas at mula sa China. Ipiniliwanag din ni Dizon na may masamang epekto sa katawan at kalusugan kapag nakain o naisubo ng mga bata ang mga laruang may nakalalasong kemikal. At 102 lalaki sa Quezon City nagpositibo sa HIV. Umabot na sa 100 kalalakihan ang naitalang tinamaan ng Human Immunodeficiency Syndrome or HIV sa unang 6 na buwan pa lamang ng 2012 sa Quezon City. Aminado si Quezon City Health Department Head Dr. Antoneta Innumerable na nakababahala ang pagdami ng bilang ng mga men who have sex with men or MSM na biktima na HIV kaya palalakasin niya ng pamahalang lungsod ang kampanya kontra dito. Pero nilinaw naman ni Innumerable na 40% sa mga may MSM na ito ay hindi residente ng Quezon City kundi mga nagpa-check up lamang sa mga klinika sa lungsod o kaya naman ay naging parokyano ng mga clubs dito. Ang Quezon City ay isa sa mga 6 na lungsod na may mataas na bilang ng HIV/AIDS infection base sa listahan ng Department of Health. At para tugunan ang dumarating na may HIV dulot ng MSM, ay maglalagay ang city government ng mga klinika na tututok sa mga nasabing sintomas para sa diagnosis, counseling at medical support. At yan nga po mga kaibigan, mga pinakauling ulat pangkalusugan mula po sa ating Health Updates here and around the world. At syempre nga pala, no, medyo baka nakalimutan natin yung ating photographer. Ayun, sa gilid na si Miss Angel na masayang kumukuha ng ating mga pictures at nag-e-enjoy siya sa kanyang ginagawa doon. Binabati ka namin, Miss Angel. Hindi ka bumati, ha? Ikaw, lagi ka nagtatago, ha? But anyway po mga kaibigan, ngayong hapon nga po ito, medyo marami po tayong nais-share, no? Siguro, kanina ba natin uumpisahan ang isang napakagandang kwento? Pero ito'y kwentong tunay, ha? Hindi po ito kwentong barbero. Ito'y tunay pong nangyari. Pero syempre, mo si Ma'am Francia ang first timer dito. Siguro siya yung magsasalita, no? So, Miss Francia, sabihin mo nga sa amin, paano ka ba napabilang dito sa KDSI at anong nagawa ng spirulina products para sa'yo? Ay, dati po kasi,
nag-high blood po ako. Mhm. So, umabot po ang BP ko ng 200/100. Ayun, ako, muntik na. Muntik na. Malapit na. Isang hibla na lang. Muntik na daw po. Oo, muntik Sabi na nga yun. ng doktor, naku, minuto na lang, misis, malapit ka ng Ma-stroke. ma-stroke. Mm-mm. So, yung kapatid ko, talagang matagal na siyang nag-aano ng nag-i-endorse sa akin ng mga Health gagaya products, nito, oo. ng mga products. Dahil nga po, talagang takot ako, talagang hindi po ako nagsusubok. Pero time na po yun, talagang, nung yung naramdaman ko yung binigay sa akin ng doktor na gamot, Mm-mm. bawat take ko, bakit nanginginig ako? Mm. Sabi ko, bakit nanginginig ako? Tsaka, hindi talaga po maganda yung effect sa katawan ko. So, Oo. tinigil ko po yun. Okay. Pumunta yung kapatid ko sa akin, sabi, ito na nga ang simulan mo, hindi, wag mo nang palagpasin to kasi maganda talaga to. Mm. So, yun po, sinubukan ko, yung calcium, Mm. yun na nga po talagang maganda po. Kasi, na normal na yung BP ko, nabalik na sa dati. Mm. Tsaka, yun. Nahiyak ka. So, hindi na ba nag-shoot up ng gano'n yung blood pressure Hindi mo? na po. Okay. So, ilan na anak mo? 3 po. 3. Opo. So, yung mga anak mo ba, gumagamit din ng spirulina? Lahat po sila. Ah, okay. So, yun yung pinaka-candy nila sa bahay. And so far, kumusta naman yung mga bata? Okay naman po. Yung panganay ko, yung pangalawa ko po kasi, scholar siya sa UST. Mm. So, grabe talaga ang trabaho niya. Minsan natutulog siya ng madaling araw dahil hinahabol na yung grades niya. Oo. So, yan po ang ginagamit niya, yung Trucay. Ah, okay. Opo. At saka yung makulit ko rin pong bunso, super talagang kulit kasi hindi na po talaga kain po yung ginagawa niya sa spirulina. Hindi pag linulok. Hindi nilulok. Kinakain po Nginumuya. talaga. Ah, okay. Oo, ano pa yung lasa niya? No? Oo. Yun po ang kapalit. Sobrang kulit at saka talagang mabilis siya sumagot kapag tinanong mo. Parang wala siyang walang control yung sagot niya kaagad ako. So, yun ang pinaka-vitamins ng Opo, batang yun. na po. Wala po siyang, hindi po ako naggamit ng ibang vitamins. So, yun yung pinaka-sabi natin, pinaka-supplement na lagi niyang tinitake. Oh, hindi pala tinitake, kinakain na lang. Kinakain na po, hindi po tinitake. But anyway, talaga naman okay kainin yan kasi nga gulay din naman ang spirulina, di ba? Okay, sige, napakaganda nga nung kwento na yan. Mamaya mga kaibigan, tanungin niyo po siya kung ano nangyari sa kanya. Pwede niyo tanong kasi real life experience po ang pinag-uusapan po natin dito, no? We're not just making up some stories na ito, ako high blood. Kundi, totoo po mga kaibigan, narito po yung taong high blood. Siya po yung na-ospital. At siya na rin po yung muntik na matigok. Uli nga sabi nga ng doktor, ilang minuto na lamang at maari nang mapahamak ang buhay niya. Pero so far, naka-recover pa rin. Siguro, it's time na rin na binigay ng Panginoon sa'yo na, nako, mag-ingat ka na sa pagkain mo, ha? And at the same time, monitor yung BP mo. At eto yung magandang produkto na magiging hiyang para sa'yo. So, maaring the same din yung cases ng mga nakikinig sa atin dun sa case mo. Diba? So, it's a good thing na ma-share po natin sa kanila kung ano yung nagawa mo at ano yung nangyari. And another story naman po na totoo rin, ha? Hindi po ito make-up stories, kundi mula naman kay Sir Rolly Bernaben ng Baguio na isa po siya sa mga matatagumpay na mobile stockist ng KDSI. So, Sir Rolly, ano ba yung gusto mo i-share sa ating mga listeners? Okay, so once again, magandang umaga sa ating lahat. Alam niyo po, excited akong i-share sa lahat na tungkol sa produkto natin na body spirulina kasi una, testimony ng anak ko yun. Ayun, anak mo Yes. muna, hindi pa Yes. ikaw, anak mo pa. Hindi pa ako yun, ha? Anak ko sige, muna, sige, it's sige, the sige. fruit. Okay, Yes. okay. Ang bunga, no? Oo. At napatunayan ko mismo, nakita namin mag-asawa na gumanda, gumaling ang mga allergy ng anak ko. May allergy. Anong klaseng allergy? Actually po, sabi ng Makati Medical Center is allergy siya sa alikabok. Alikabok, ano pa? Sabi naman ng sarili niyang doktor, allergy siya ng seafoods. So, bawal siyang kumain ng mga malalansa. Ano nangyari sa kanya? So, ngayon, dumating po yung time na last month is mga nasa July, August. Dumating yung halos buong katawan niya is parang nagkaroon siya ng galis. Rashes. Galis talaga. Nag-umpisa siya sa rashes, then kamot siya ng kamot, then dumating na yung time na talagang lumaki na ng palaki, ganyan. Nagsusugat talaga. Yes, nagsusugat talaga siya, dumudugo. Halos hindi lang sa
katawan, ang part lang ng katawan niya na hindi naapektuhan is yung mukha niya. Pero mula for example, likod, balikat, pababa. Lahat, yes, pababa lahat hanggang Oo. kaya dumating pa yung time na nag-check up dyan siya Makati Med, tapos sa mga private hospitals, madami na rin mga iba't ibang mga gamot. Wala pa din yun yung reason kung bakit pati ang pagpunta nila ng pagbakasyon nila ng Europa is hindi natuloy ng dahil nga sa allergy niya. Pero that time, nang dahil dito, sa pag-take niya, kasi nung una, inuwan ko siya ng malaking bottle na ganyan. Spirulina. Yes. Okay. And then, ayaw niya ng lasa. Sabi niya sa akin, ano ba yung binili ni daddy? Ayaw naman. Inasanin na siya sa mga branded, which is sa mga nireseseta ng mga doktor. And then, ang ginawa ko sa kanya, inahalo ko muna siya sa gatas niya. So, pag nalalasanan na ayaw na niya. Pero nung in-explain namin sa kanya na linoko ko siya, anak, gusto mo bang mag-artista? Sabi ko sa kanya. Tapos, hindi daddy, kasi nahiya ako sa kutis ko, sabi niya. So, para gagaling yan, babalik sa dati yan, mag-take ka nito. O, ano yan, inumin mo. Ganito, parang tinuruan ko siya kasi ako mismo ayaw ko ng lasa nung una eh. Hindi ko siya kaya nguyain. Kaya ang ginagawa ko, tapos tubig agad. Kasi hindi ko siya kaya talaga yung lasa. Masyadong malansa. Tapos, nung patagal na, parang nagugustuhan na niya, parang naging candy na niya. Tapos nakikita niya ako na 3, 4, gano'n na rin ginagawa niya. So pagkagising niya agad, magtitik na siya agad nun. Hanggang sa hindi ko na alam kung ilang tablets na ba ang tinitik niya. Kasi bahala na siya, tanaw kumukuha, ganyan-ganyan. Ilang taon yung anak mo? Hinayaan ka lang, mag-4 na taon na siya sa December. Naiintindihan na niya. Yes. Pa 4 years old pa lang. Yes, Okay. talagang in-explain na namin sa kanya. Tapos, siya na rin kumukuha basta. Sa bote. Sa bote, siya na rin basta nag-aano. Doon siya natuto kung paano uminom ng gamot. Yes. Okay. And then, nakita na namin talaga na hanggang ngayon, sobrang okay na nawala na yung allergy niya, gumaling na siya. So, ako mismo natutuwa ako na kung talagang maganda yung produkto, kahit magkano pa yan, kahit ano pa yan. Kasi yan ang natutunan ko sa family ko. Saka gustong gumaling yung anak ko, na-try kong nagpa-check up lang siya ng isang beses that is worth 15,000 pesos. Grabe, check up lang yun, yes, check up lang yun dito sa Makati mismo. Kasi willing na ako kahit magkano yung doktor, basta't makita ko lang na gumaling yung anak ko kasi dumating pa yung time na hindi na siya nakakatulog, as in talagang... Kamot na lang ng kamot. Yes, tas Makati na. Nako. Sabi ko nga, kung pwede ko lang kunin lahat yun, tas ako na magkaroon nun, kukunin ko na. Kaya dumating na rin yung time na ayaw ko nang umuwi ng bahay kasi ayaw ko makita na anak ko naggaganon siya. Totoo yun. But, nagpapasalamat ako mismo sa Lord and of course, sa instrumento na to, through KDSI sa mga produkto, siya na gumagamit mismo ng lahat yan. Natikman na niya, mati mga coffee, lahat yan. Yung toothpaste, kinakain na niya. Totoo yan. Huwag mo naman ipakain. Talagang pag nagganon siya, daddy, toothbrush. Kumbaga, dahil sa lasa ng toothpaste mismo. Nagustuhan yung bata. Nagustuhan na niya lang. Dati ayaw niya mag-toothbrush, ganyan. Tapos nagsasabon na siya. Lahat-lahat. So, ako mismo sa family namin, thankful kami mismo. But by the way, Rolly, no, habang tinitake ni nung kid mo, nung anak mo, yung spirulina tablets, no, does she continue to take yung mga medications? Actually, wala na akong pinapaano sa kanya. Oo. Kasi, nagkaroon lang naman, pinapaano ko lang naman sa anak ko, nagtitake lang siya pag dumarating yung time na mayroon dapat kaming sa kanya gamutin. So, like ngayon, nagkaroon siya ng ubo, ang ginagawa lang namin, sige, intake ka lang ng ganon. So, hindi naman namin pinuputol yung medication ng anak ko kasi continuous naman ng kanyang private doctor. Though, alam din yun ng doktor niya na ganon. So, at least, siya rin nagkasabi na huwag masyadong mahasa sa bata sa puro gamot. Ayun, Yes. okay, tama. Kasi, pati sa vitamin niya mismo ngayon, hindi na siya nagva-vitamin, kinat ko na yung dating vitamin niya, which is, yan na lahat. Ayun. Yes. Mismo sa misis ko, dumating yung time na, yung, sa dysmenorrhea? Oo. Yun sa kasi Fatima yata yun. Na dumating yung time na alos na mamulupot siya sa sakit. Iyak siya ng iyak, pero nang dahil dyan,
Talagang isang lang niya. Sobrang ang daming testimony sa family namin. Well, okay, sige. Palakpakan naman natin Sir Rolly. Ang ganda-ganda rin ng kanyang kwentong totoo. Kwento na totoo talaga Yes, yung mga totoo kaibigan. yan. Nangyari po talaga, real life experience po ng ating kasama dito. At syempre, tanongin naman natin Sir Rolly. Sir Rolly, bakit ba ya ganun, no? Sabi nga niya, yung kid niya na spirulina na nga lang ang tinitake na parang ginawa na ng vitamins ng bata. Yes. Okay pa rin yung bata. Hindi, as in, active pa rin siya, di Yes, ba? sobrang active. Ano kaya meron sa spirulina? Bakit ganon? Well, alam po natin na dahil sa kompleto yung spirulina, yung problema ng anak ni Sir Rolly, maybe nagkukulang sa vitamin D. And ang source ng vitamin D para makuha natin yan, galing po yan sa mga fish oil. Kaya lang, in the absence of fish oil, kung available yung sunlight, no? Kaya lang because dahil sa panahon ngayon, yung alas 7 pa lang ng umaga mainit na yung araw, no? So it's not advisable already kasi maaaring nagiging cause din ito ng sakit sa balat. Ngayon, ang maganda ho niyan yung spirulina because of its cholecalciferol and ergosterol. Kompleto ho. Kaya niyang ibigay yung vitamin D na dapat makuha sa ibang source. Kung spirulina ang gagamitin, kaya niyang ibigay at higit pa ron. Okay, so ibig sabihin nun, it could be yung anak mo hindi nagpapaaraw, naglalaro Actually, sa loob ng bahay niyo. Actually, yung anak ko kasi nasanay po siya mula nung lumaki, nakakulong yan sa bahay, sa aircon, ganun. Kaya pala. Kaya nung lumabas yun, kaya nagkaganon. Hanggang ngayon is lagi sa hotel, nakakulong din sa kwarto, hindi naiinitan. Nagiging sensitive yung skin niya. Okay, so ibig din sabihin nun, yung immune system ng bata, medyo siguro hindi pa masyado na-develop dahil nga kulang pa siya sa exposure, That's sa sunlight and dyan sa mga outside factors natin. Kasi minsan kinakailangan din naman na ma-expose sa mga bata doon. Magkaya mas lang maglaro sa araw. Nag-umpisa po yan sa nung nanirahan po kami ng 2 months sa farm, sa Manggahan. Ayun, kaya pala. Doon na po nag-umpisa. So, hindi sana yung katawan niya na naglaro ng mga damo, lalo Pero ngayon, okay lang siya kahit malikabukan. Hindi po siya naalikabong kasi lagi sa hotel eh. Grabing bata. Lumaki sa hotel. Para si Paris Hilton siguro. Hanggang ngayon. Okay, but by the way, no, yung mga, sabi mo nga kanina, nag-uusap tayo din sa labas eh. Hindi ka kamon na nasanay kumain ng gulay. Ano lang yung gulay yung kinakain mo noon? Bata ka ba? Kalabasa lang ba yun? Kwento mo naman. Actually, ang talagang gulay po may mga gulay po talaga akong ayaw. So, lalong-lalo na siyempre, babanggitin ko po mga Sige, walang problema kasi actually yun yung point natin kung Yes. bakit ang spirulina pwede sa'yo. Yung kalabasa, hindi ako kumakain yan. Ayun, yung pala, baliktad Upo, pa. hindi rin ako makain yan. Yes. So, Okay. lalong-lalo na kasi pag nag-umpisa po yan, nung bawat kumakain pa ako ng may bagoong, sobrang pong nangyari sa mukha ko, makati na parang may nangyayari. So, nalaman ko lang po yan nung papunta po ako ng Europa kasi parang hindi gumagali ang mukha ko. So, sinabi ng doktor na doon ako allergy. Dahil po sa mga makakati talaga na gulay, hindi na ako mahilig dati. So, hanggang ngayon, mahilig na lang talaga ako sa fish, meat, ganun. Hindi talaga ako mahilig sa gulay. Ang palaya, yes, okay. It's good for me. Okay, talaga yung mga Ilocano, talagang pag mapapait, gusto nila mapapaitan. Pero syempre, siguro naman sa Rolly, nagtatake ka lagi ng spirulina. Yes. Yun. So at least Nilalaklak namin. to compensate na lang, no, yung mga kakulangan mo sa gulay through spirulina. Yes. Okay. So mga kaibigan, yan po ang mga naging mga patotoo po at mga kwentong totoo ng ating pong mga kapartner ngayong araw na to para po sa Wednesday edition ng A Healthy Chat at Sunshine. At mamaya, itutuloy pa po namin yan. At syempre, si Sir Rod po magbibigay ng trivia question. Mamaya. Antabayanan niyo po. Muli po sa aming pong pagbabalik. Sa
Pilipinas, iisa lang ang bagong bukambibig, ang media network na nakakarating sa bawat sulok ng daigdig. SMNI, Sunshine Media Network International, where everything is possible. Ako po si Renan Lasconia, dating isang construction worker, balot vendor at newsboy. Halos hindi na ako natutulog noon upang kumita lamang para may makain ang aking pamilya. Ngunit ang buhay ko ay nabago nang makilala ko ang King Dharmsa Spirulina International. Hindi ko sukat akalain na ang mga pangarap ay maaaring magkatotoo. Nang dahil sa handog na pangkabuhayan ng spirulina, naibili ko ng bahay ang nanay ko. At ang dati kong bahay na barong-barong ay naging konkreto at may bonus pa akong mga sasakyan. Iyan ang kaibahan sa isang taong matyaga at masipag at di nawawala ng pag-asa. Kung nakamit ko ang mga pangarap ko, makakamit nyo rin ang sa inyo. Tumawag lang po sa KDSI mga numero na 998-5504 at simulan nyo nang abutin ang inyong mga pangarap. Usaping Bayan. Usaping Bayan. Ay mas mabuti na ho yung nasa media ka na wala kang koneksyon sa gobyerno. Talakayan at ugnayang bayan na tumatalakay sa mga bagong balita at isyung pambayan. Saan nga ba tayo pupulutin at saan nga ba tayo patungo? Tampo ang pakikipag-ugnayan sa mga taong nasa likod ng balita. Papanguna ka ikaw mismo hindi ka pa nagpapagaltes. Senator, maganda po yan, maging halimbawa. Usaping Bayan. Talakayan at ugnayang bayan na tumatalakay sa mga bagong balita at isyung pambayan. Kasama si Mike Abe. Maririnig mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ubo, sipon, trangkaso. Madalas ito ang problema ng katawan mo. Bukod sa mahal ang mga gamot, prutas at gulay, hirap ka pa sa kakaisip kung paano pagkakasyahin ang budget mo sa isang linggo. Huwag malungkot, kaibigan. Ang Nutri-21 Juice ang solusyon dyan. Napakasustansyang inumin mula sa katas ng pinagsama-samang 21 fruits and herbs sa isang timplahan. Proteksyon na laban sa sakit. May dala pang pangkabuhayan. Alamin ang tungkol sa Nutri-21 Juice ng NutriBees International tuwing Lunes ng hapon sa programang A Healthy Chat at Sunshine. Dito lamang sa DZAR 1026 Sunshine Radio. Pakinggan araw-araw ang tambalang hataw sa mga kapalpakan sa pamahalaan at kabuktutan sa lipunan. Ka-partner, Aksyon 1026. Programang sasaklolo at gagabay sa mga biktima ng trahedya, kalamidad at anumang uri ng pang-aabuso sa lipunan at kapaligiran. Ka-partner, Aksyon 1026. Kakampi ng mga kapuspalan at takbuhan sa oras ng kagipitan at pangangailangan. Ka-partner, Aksyon 1026. Mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes tuwing alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. Dito lamang sa DZAR Sunshine Radio. Ito po si Jesus Cordero. Ang malunggay ay sagana sa natural na vitamina, mineral, essential amino acids at chlorophyll. Sa kalahating kilo, gumanda ang blood sugar level ko at lumakas ang aking resistensya. Pero paano niyong titirahin ang kalahating kilong malunggay araw-araw? Life Oil Capsules ang sagot. Ang isa ay katumbas na agad ng kalahating kilong malunggay. Pwede pa kayong dumalawa. Tunay na nag-iisang buhay na langis. Life Oil, the best ka. Life Oil is available in all drugstores nationwide. No approved therapeutic use. Kalayaan at katotohanan sa Sunshine. Sunshine Radio. Oras dito sa impilan ng DZAR Sunshine Radio, alas 2:33 ng hapon. Ang oras ay hatid sa inyo ng S&D Grill Restaurant. Lutong Pinoy na kinatatakuman, binabalik-balikan. DZAR Balita. Magandang hapon, narito ang mga balita sa oras na ito. Kinumpirma ni Presidential Advisor for Political Affairs Ronald Llamas sa isang panayam na suportado ng Malacanang ang isinusulong na Anti-Political Dynasty Bill. Ayon kay Llamas, suportado nila ang mga panukala upang buksan sa mga bagong henerasyon ang sistemang politikal sa bansa. Hinikayat ng advisor na bumoto ayon sa track records
kwalifikasyon at plataporma ng mga kandidato sa halalan, imbestignan lang ang pangalan ng mga ito. Samantala, 11 panibagong party list groups tinanggal ng Commission on Elections sa listahan ng grupo na tatakbo ngayong 2013 elections. Ayon kay COMELEC Chairman Sixto Brillantes, nabigong sumunod ang mga party list groups sa mga alituntunin ng Korte Suprema hinggil sa kaso ng Bagong Bayani Party List. Yan ang mga balita sa oras na ito. Mula dito sa News and Information Center ng Sunshine Radio, Greselyn Catarong kapartner mo sa balita at serbisyo. DZAR Balita. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng S&D Grill Restaurant. Lutong Pinoy na kinatatakaman, binabalik-balikan. DZAR 1026 Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. Nagbabalik ang malusog na usapan sa A Healthy Chat at Sunshine. Kaibigan, and now we're back in the program at welcome pa po natin isa pa po nating kapartner na kararating lamang at medyo humihingal pa siya kanina yon. Medyo nakarelax na rin po siya at ngayon pa lamang po siya nakapasok dito sa studio after the second half, the break, no? Na second half na po ng ating program. Pero dati na rin po siya nag-guest before at napaka-powerful nga po ng kanyang testimony. So let us welcome Miss Janet Declaro. Magandang morning sa iyo, Miss Janet. Yes, good morning pa kasi kararating ko. Okay, kumusta naman? Ano bang ating updates ngayon? Kumusta naman ang mga naging nag-take ng mga spirulina na mga kakilala mo? Well, anyway, since nung makabalik yung spirulina sa aming buhay uli, binalikan ko uli yung consumer ko at saka talaga yung mga client ko na iba. Nagbili uli sila ng 720 tubs. Kasi, itong malaking bote. Okay. Yes, kasi alam na nila gamitin, na-introduce na 5 years ago. And then, may nagkasakit akong senior citizen uli. Sabi ko, para hindi ka manghina, bumili ka rin uli ng spirulina and take. Kasi madodoble may medicine na siya. Support na yun, supplement talaga. Pag prescribe ng doktor, take all that medicine and then support yung spirulina that is a supplement. Okay. So, proper food diet yun. Proper food nutrients. So, kumpara sa ibang senior din na nagkakasakit, mahina talaga galing sa ospital. Yung mga senior na 2 senior pa yung pinatake ko sila parang hindi lang nagkasakit. Blooming pa. Sabi ko, parang wala kayong sakit. So, Tama. So, yun ang power ng spirulina talaga. Okay, mga kaibigan, if you remember, si Miss Janet po yung nag-testify din dati na yun yan tungkol sa asthma ng anak mo, di ba? Yung sinasabi mo nga na tumulo yung sipon niya, napakatagal. At ang nangyari, ano ba yung nangyari nun? Patuloy pa lang din siya nag-take ng spirulina at totally, gradually rin naman, huminto yung kanyang pagtulo-tulo ng kanyang ilo, ng kanyang sipon, di ba? For 2 weeks yon. Okay, so grabe rin yung sinapper ng bata, no? At syempre po mga kaibigan, habang may hinahanap po si Miss Janet, hindi ko maintindihan kung picture ba yung nahanap niya, bibigay ko na po yung mga numero dito po sa ating himpilan, 801-9836, 836-3875 at 0915-903-2754. Ulitin ko po, it's 0915-903-2754. So, babalikan ko yan, Miss Janet, sapagkat si Sir Rod, siya ang magbibigay ng trivia question. So, ano ba yung pwede nating ipaalam o itanong sa ating mga listeners ngayon, Sir Rod, no? Para makasagot naman sila. And by the way, last week pala, sige I'm giving you 1 minute para mag-isip. Binabati po natin ang naging winner po last week, si Miss Nerissa Edago ng Valenzuela City. So, sila po yung nanalo, no? Ng, ilan yun? 1 bottle ba, Miss Susan?
ng spirulina troche na mayroong 200 tablets ang laman. So, congratulations po. At palagay ko si Miss Neresa, si Miss Edago pala, maayos ng pakiramdam ngayon. Actually, ma'am, ngayon, bukas dapat i-claim sa office. Bukas yan pala. Po yung isang natin kay Miss Neresa. Yes. So, Miss Neresa, if you are listening right now, bukas mo daw i-claim sa office yung iyong premyo, ha? Hanapin mo. Sino ang hanapin? Si Miss Farah Pahudpud po. So, si Miss Farah Pahudpud ang hanapin mo. Yes. Okay, so Sir Rod, it's time to say the trivia. Ano bang ating itatanong sa ating mga listeners? Yes, ang trivia po natin ngayong araw ay sa Metro Manila, saan po matatagpuan ang head office ng Kingdom sa Spirulina International? Wow, ayan. Saan matatagpuan? Maring Pasig, maring Makati, maring Pateros, Taguig. Kayo po na magsasagot niya. Pwede ba ilibigay yung landmark kung saan banda? Baka sa likuran ng ganitong ganyan. Pwede niyo sabihin ganon? Complete address po, pati yung room natin. Nako, mukhang mahirap yun, ha? Pang-college na tanong yan, ha? Complete address daw, room at saka yung floor. Anong floor ba kayo? Anong room ba kayo? Ayan, ha? Sige, ha? Unahan na po kayo, 8019-836-3875 at 0915-903-2754. Babalikan na natin si Miss Janet. Ano yung sinasabi mo kanina? Kutkut ka na, Janet. Ang form po nung may hospital ko yung anak ko dahil bronchial asthma. Bronchial asthma, yeah. Okay. So, di na makahinga talaga yung anak ko. I rushed to the hospital ng Makati. And then, si Dr. Aquino noon ang attending physician niya, nirecommend talaga niya na i-confine. Pero sa sobrang daming pasyente, pati sa sahig, meron nang nagdatingan. So, wala na talaga kaming room. And then, sabi ko, mas grabe at malala pa yung mga may sakit nandoon. Nagsabi na lang ako kay Dr. Aquino, Doc, pwede bang i-prescribe mo lang, gagawa ko ng chart kung every 1 hour, every 8 hour, every 30 minutes, and every, kung ano yung sa kanya ng nebulizer. So, dami-dami lahat ng klaseng nebulizer siguro. Klaseng ng nebul nandoon. Lahat na yung mga nebul nandoon, Combivent, Budesonide, basta marami as in. Okay. So, hindi ako natakot dahil pinainom ko ng 10 spirulina ang anak ko, tapos sabi nakahinga na. Naghanap talaga ako kaagad ng kasamahan ko na may spirulina kasi wala akong supply. And then, sabi ko sana ko, okay ka na kasi Dok, injectionan mo na lang kung ano bang nararapat na makaano. So, nakahinga ang anak ko. Tinawagan kasi ng doktor lahat ng hospital ng, siguro, lahat PGH, Quezon City, Makati City, yung Makati Med, lahat, wala talagang bakante. Marami talagang pasyente. So, sabi ang doktor, basta ibalik lang kinabukasan. Yung anak ko, sabi ko, mga daling araw na, nakainom na siya ng 10. Uminom din ako dahil manghina rin ako. Kinaubukasan, pumasok ang anak ko. Ayaw naman niyang pumunta sa doktor dahil matagal pa ang doktor. 4 o'clock, nagligo na siya. Pero, na yun, talagang na-emergency ko na siya. Sabi naman niya na, kaya. Ayaw tanggapin ng school. Kasi dala-dala tong admission slip di hospital. Dala-dala niya. Hindi maniwalang school na nakakahinga na siya. Ayaw talaga. Sabi niya, ayaw ako tanggapin, pero pumasok pa rin ako. Pagpasok niya, nag-choir ulit kinahaponan. Sabi ko, kaya mo ba akong kinabahan? Kasi nag-choir pa siya. Tapos lagot. Ino-hospital ko na nga, mag-choir pa. Malakas siya. Sabi ko, imposible naman to na hindi makahinga. Sabi na ng doktor, ang recommendation ng doktor, i-confine talaga Sabi, ay naku, ako ang kinabahan sa'yo. Para ano ba naman mama ang ginagawa ng spirulina? Lakas loob na. Pero sabi ko, continuous mo yung lahat ng ating pag-nebulize. Kailangan i-nebulize ka every hour. Mag-nebulize ka. Dalhin pa kung pwede lang dalhin ang nebulizer. Sa school. So, nag-nebulize, nagdala ng inhaler naman. Sabi ko, 2 days, wala pa rin. Sabi ko, balik ka daw sa doktor. Ano pa bang gagamutin ng doktor? Sabi niya, hindi pwede kung ang medication ng doktor ating sundin. And then, supplement kaya yun, sabi niya. Sige mama, mag-take lang ako kung anong lahat i-take dyan. So, for 1 week, tinik din niya yung kanyang antibiotic. Pagkatapos ng antibiotic niya, mama, di talaga ako in asthma. Wala na talaga siyang asthma. So, sabi ko, thank you Lord.
Kasi kung ginastos ko doon sa ospital, kulang yung aking binili ng spirulina. Okay. So, nakakain pa kami lahat ng spirulina. Ayun. So, ang galing-galing naman ng spirulina, no? Talagang natulungan yung anak mo. Okay, so, at this moment, meron po mga tumatawag po sa atin para sumagot po dun sa trivia question ni Sir Rod. Yung saan yung address, exact address ng KDSI office, ha? Ano yung sabi mo kanina? Saan po matatagpuan sa Metro Manila. Okay. Ang head office. Alright, so let us call, tawagin na po natin isang caller po natin, si Mr. Roberto Carlo sa line 4. Hello, Sir Robert? Yes, ma'am. Good afternoon. Good afternoon po sa inyo. Ang answer ko po ay sa AIC Tower, back of Robinson Galleria, Okay. 11th floor, room 111. Okay, bakit kabisado mo? Nanggaling ka na doon? Always listening. Always listening. Thank you, Sir Robert. Okay, bye-bye. Okay, so basta mamaya, Sir Robert, sana iniwan mo yung telephone number mo para makareply kami sa inyo mamaya. Tumawag ka lang po ulit. Iwanan niyo po dun sa reception yung phone number mo, sir, ha? Thank you very much. Okay, so another caller po, si JB Valenzuela. Mamaya ako na ibubulgar kung ano talaga exact address, ha? Baka magkaroon ng copycat. So, bahala kayo po mag-research. Alam ko kung may computer sila doon, alam nila, no? Perfect ang answer. Alright, si JB Valenzuela ng Pasig City. Good afternoon, JV. Nawala na si JV, naputol. Siguro hindi na nakakahintay. Sige, JB, tumawag ka uli. Alam ko nakikinig ka lamang dyan. So, for those of you mga kaibigan na gusto po mag-text po dito sa amin, it's 0915-903-2754. So, yan po yung aming pong cellphone. So, mag-text na po kayo ngayon hanggat may oras pa po. We have only 10 minutes more to go para po entertainin po ang inyong po mga text messages. Sayang naman, no? Pag nanalo po kayo na isang boteng spirulina, sabi nga ni Ma'am Janet, pag hinihika ka, nawawala yung hika. O, yung mga hikain, sige. Mag-text na po kayo. Hindi ko sa kayo inahanap. Ako talagang yun ang problema, di ba? Pati yung may mga high blood po dyan. Actually, may dadagdag pa nga sa Sir Rod dun sa yun ba? Sige, Sir Rod, bago natin basahin itong mga nag-text sa atin, ano pa ba yung isang magandang characteristics ng spirulina na makakatulong sa mga may high blood? Opo. Yung sakit ni Ma'am Janet kanina, yung high blood. Karaniwan po, ang high blood at ang mataas ang cholesterol magkasama yan. And yung cholesterol, yung pagtataas ng cholesterol, dalawa po yan. Maaring ito po yung tinatawag na LDL or low density lipoprotein known as bad cholesterol. Opo. Okay? And this LDL carry cholesterol from the liver to the cells in the body where it is needed. And LDL is the most influential factor in determining coronary heart disease. Ayun. Okay? And on the other hand, yung HDL, yung high density lipoprotein, known as good cholesterol, carry cholesterol back to the liver for reprocessing and removal from the body. Okay? If cholesterol is present in high concentrations of LDL, it can build up plaque on the walls of the arteries, which can lead to heart attack or stroke. Ang tawag po dyan is arteriosclerosis. So, mahalaga po, ang kagandahan po ng spirulina, pag ginagamit po ng mga matataas ang cholesterol or even high blood, yung cholesterol, dahan-dahan po yan, nalulusaw. Ayun. At inilalabas po natin yan. Because spirulina is good for detoxification. Lilinisin niya talaga at ilalabas niya. And there's something to do with other case like thrombosis, ano? Yung thrombosis kasi, yung formation of blood clot on the blood vessels. So yung namumuo, tumitigas sa mga blood vessels natin. At once na gumamit tayo ng produkto o gamot na hindi angkop doon, maaring magkakaroon ng movement. Yes. At ang movement na yan, maaring ang direction niya, maaring sa heart, maaring sa brain, at maaring ikamatay ito. Ayun. Okay. Okay. So, yan po ang maganda doon sa
sa spirulina. Oo. Okay. So, that's true mga kaibigan. And for those of you po na gusto pang magtanong, lalo na yung mga taga Cagayan de Oro City, ha? Na nakahuka po sa atin ngayon. Andyan po si Sir Rod. Sasagutin yung mga tanong nyo. Pwede kayo mag-text dito sa DCAR. Sige, bibigay po namin yung mga numero mamaya na, ha? Okay, so ito na po yung mga tumatawag po sa atin. Si Miss Nena Ong sa line 4. Good afternoon, Miss Nena. Good afternoon. So, Ma'am Nena, ano po ang sagot ninyo sa ating trivia? Sa 11th floor sila ng AIC Burgundy, 11th floor, 1111. Wow, okay, sige. Sa AIC Burgundy Tower, oo. Ma'am Nena, binigay mo ba yung telephone number mo dyan? Hindi pa. Sige, pagkatapos po ng call na to, mag-return po kayo, mag-call po ulit kayo, bigay niyo yung telephone number niyo. Baka mamaya kayong manalo, paano namin kayo kukontakin, di ba? Okay. Okay, sige, salamat po. And for those of you po na sumagot, narito na, Ma'am Susan, ang tambiolo mo, ihanda mo. Si Maitri Legaspi, 11th floor AIC Burgundy Building, Ortigas, Baco Provinces, Galleria. Si Maitri Legaspi. Si, ano ba to? Walang pangalan. Sino ba to? Okay. Si 0915-1028-396, 11th floor Burgundy Tower, Pasig. And then si room 11 naman nito, Ortigas, Pasig City, si Violeta Ablaza. And then, eto pa, si Olympia San Pedro, sa likod ng Robinson's Galleria, AIC Burgund na. Ewan ko kung nagkamali pa. Alright. And then, si Maria Elena Palad of Pampanga. Narinig tayo sa Pampanga ngayon. Live po. At malakas po signal natin doon. Unit 11th floor. AIC Burgundy Empire Tower, ADB Avenue, Ortigas Center, Pasig City. Ang dami na makakaalam. Siguro nagpunta ka na to dito doon. Malamang. Mga na-invite na yan. Mga na-invite, nag-inquire at gusto nilang manalo ngayon ng Spirulina Trophy. Okay, si Glenn Baltasar, Mandaluyong, room 11th floor, Burgundy Tower, Ortigas, Pasig City. Si Arlene Galeno, Santa Ana, Manila, Ortigas, Pasig. Miss Arlene, lagi ko naman nakikinig everyday. Sana kompleto na to. Pero sige, okay pa rin. At sino ba ito? Lito Pat ng Parañaque, 11th floor, Burgundy Building, back of Robinson's Galleria, Ortigas. At si Sinaida Tangan of Tondo. Hello po sa mga taga Tondo. AIC Burgundy Empire Tower, Ortigas. At sino pa ba ito? Rowena Acha ng San Mateo Rizal, 11th floor, Unit 1111. Burgundy Empire Tower, ADB Avenue, Ortigas Center. Marami talaga nakakalam ng complete address, ha? Si Joe Pelaez ng Dasmariñas, Cavite siguro. Dasma Cavite siguro to. Dasma lang eh. Okay, sa room 11th floor, room 1111, Burgundy AIC Tower, Ortigas, Pasig City. Sino pa to? Danny Darlucio ng Baclaran. Ganun din. Okay, parang magkapitbahay lang itong dalawa. Siguro mag-textmate kayo ni Sir Job, Sir Danny, ha? And then sa likod ng Robinsons, 11th floor, Unit 1111 AIC Ortigas Center, Pasig City. Sagot naman ni 0920-406-9411. Hindi niya halos masabing pangalan niya. Nagmamadali. Okay, si Margie Abasolo, good afternoon. Good afternoon po. Yes, Ma'am Margie. Anong sagot mo sa ating trivia? Ang sagot ko po ay AIC Burgundy Tower Building, 11th floor, Unit 11, Cornel Garnet and Sapphire Ortigas. Talagang kinumpleto mo, Ma'am Margie, ha? Opo. So, talaga. Sige, mamaya, ha? Hold on lang po, Ma'am Margie. Bigay mo yung telephone number mo po dun sa ating receptionist para po mamaya ma-inform po kayo kagad. Alright, isa pa ito, si Miss Lilian Prestado sa Uyuan, Novaliches, Quezon City. Suki na natin to. Hello, Ma'am Lilian. Anong sagot mo, Ma'am Lilian? 11th floor, Unit 1111, Burgundy Park, our ABB Avenue, Ortigas Central. Okay, sige, salamat sa sagot mo, ha. Alam natatawa sa si Miss Susan kasi paborito mo raw yung shampoo. Okay, napakarami po kasi magaganda produkto, mga kaibigan, ng KDSI or ng King Darms sa Spirulina International. At syempre, any further announcements, Sir Rod? Baka yung event ngayong saan ba yun? Sa Parañaque ba yun? Sa Las Piñas, yes, no? Okay. Yes, Ma'am Grace. Bukas po, magkakaroon po kami ng product and marketing presentation doon po sa McDonald Time Street, Las Piñas. Tabi po ng Perpetual College. Ayun. Magsisimula po sa oras na alas 4 hanggang alas 6. So, lahat po ng nakikinig at gustong magkaroon pa ng
karagdagang kaalaman about spirulina at sa mga iba't ibang product na meron po ang King Damsa, kayo po ay imbitado. Yes. At magkakaroon po tayo ng magandang discussion at presentation ng mga produkto. Okay, saan nga pong lugar uli yun? Sa Times Street, Las Piñas, McDonald, tabi po ng Perpetual College. Times Street, Las Piñas. no? Sa McDonald mismo. McDonald, Doon mismo sarap. Pinareserve niyo yung buong McDo? Yes, ma'am. Ang galing. Eat all you can po tayo doon. Eat all you can? Eat all you can. Kanya-kanyang bayad. Bring your own baon. Sir, pwede mo sabihin yung number mo just in case may tanong po sila kung saan yung location or nawawala sila. Okay. You can tell your number. Ang numero po na pwede niyong kontakin, 0939-496-7551. Ulitin mo, sir. 0939-496-7551. 0939-496-7551. So, para po yan sa mga taga Las Piñas na gusto pong makakapunta dun sa product presentation po ng KDSI through Mr. Rod Sinense. Okay, Sir Rolly, meron ka bang gustong invitein? Yes, sa lahat po ng mga taga Baguio, next week po magkakaroon po tayo dyan ng assembly para sa lahat ng mga negosyante. Saan naman sa Baguio? Yes, dyan po sa malapit po dyan sa Department of Labor and Employment sa pamamagitan po ng buhay ni Mami Jane Adalan. Yan, so maging din po sa La Union, sa office po mismo ng SSS, La Union branch. So isa yan sa mga head po natin dyan, nakasama po sa negosyo si Madam Josephine Abril, dyan po ang branch head manager ng SSS La Union. And of course, maging po sa Ordaneta, Pangasinan, sa may Nankayasan, dyan po sa mismong head office ng World Mission Cooperation Center International, sa lahat po ng mga leaders din po dyan, maging sa mga youth organizations, hintayin niyo po ko dyan by next week. Okay. So meron na po tayong sa inyo. So from Pangasinan, La Union, Baguio, see you there. Okay, so may chibugan din doon. Meron din chibugan doon. Of course, hopefully November, December, or January, abangan niyo po kami Italy ni Spain. Mayroon po akong kasamang taga-company na pupunta dyan mag-market. See you there. Okay, so para po dun sa mga in-invite po ni Sir Rolly, sige, mag-enjoy po kayo, pati yung kainan. Wala lang pong kalabasa at upo. Ha? Yes. Okay, Miss Francia. Ano ko po yung mga ini-invite ko po na magpapa-check up bukas. Dito po sa yung mga taga North Harbor po, mga vendors, tsaka yung mga manggagawa doon na gusto magpa-check up. Pakiipon na lang po kayo doon sa office ng WWU at doon po kayo kukunin. Wow! So ihahatid po kayo doon sa no? ihahatid po kayo doon sa office sa Ortigas. Okay. At ibabalik din po kayo doon sa office kung saan po kayo kinuha. Okay, so eto pa, may last na to ha. Si Manuel Deslate ng East Rembo, Makati, ang sagot niya, Unit 11 floor, Unit 1111, Burgundy Empire Tower. At si Miss Grace, nakikinig po ako ngayon. Aba, okay, thank you very much for listening. Pabati po si Sir Rod Sinense at Miss Susan and all of that. Kilala niyo ba to si Mr. Manuel Deslate? Mukhang kilala tayo lahat dito. Sir Manuel, thank you for greeting us at salamat din po sa sagot niyo. Sige, kasama po kayo sa draw. Puno na po yung tambiolo ni Miss Susan. Okay, saan daw mabibili ang spirulina at magkano? Actually, yung mismong sagot doon sa tanong, doon mabibili at magkano? Sige, magtanong ka rin doon. Diba? Doon you will know yung price pag pumunta ka doon, ha? At makinig ka na rin kung paano gagamitin yung spirulina. Yes, Miss Janet, last na po lang po, 1 minute na lang. Sige na. Okay, yung sa taga-Cagayan de Oro ako, sa mga Contreras. Janet Contreras, deklaro ako ngayon. Siguro di nyo pa ako kilala. Pero may user na tayo dyan sa Cagayan de Oro, yung sister ko, si Narmelita Galieto. Siya nang makapag-explain. Siguro ang product na ang So, binabati ko lahat yung sa Bukidnon, Cagayan de Oro, and sa Batangas. Yun. Mga user din sila doon. And then, babalik ako dyan. Okay. Sige, abangan nyo po si Miss Janet Declaro. May oras pa tayo, Ma'am Grace? We have only 30 seconds left. Ano yan, Sir Rod? Gusto ko lang sanang bigyan din bakit we're claiming that
spirulina is the most complete. Okay, so siguro yan, Sir Rod, pwede yan dun sa number na binigay mo kanina. It's okay. Wala pong problema, pero may susunod na po kasi programa sa atin. So for those of you mga kaibigan, pwede pa rin po kayo makipag-usap kay Sir Rod, 801-9836-836-3875. Andito pa po sila, hintayin po yung mga katanungan nyo. At kung gusto nyo pong malaman pa yung gusto niya sasabihin, sige, tumawag po kayo ngayon. Okay, ang tama na mga kaibigan. Ano ba ito? Marami pang humahabol. Nako, tungkol po ito sa atake sa asthma. Okay, sige, mamaya kukunin ko tong number mo, Ma'am Opie. Sasagutin po ni Sir Rod ito. Or kaya ni Miss Susan, tatawagan po kayo. Wala na po talagang time. So, mga kaibigan, KDSI Day po ngayon, Wednesday po, dito po sa Healthy Chat at Sunshine. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sa ngalan po namin pinakamamahal na pastor.